Inobasyon ng Ukraine, bawat bagong sandata ay maaring magpahina sa kakayahan ng Russia na ipagpatuloy ang labanan. Ang paggawa ng sandata sa Ukraine ay malaking garantiya ng kalayaan ng bansa. Flamingo, Flamingo, Flamingo. Ang Flamingo missile ng Ukraine ay may 1,150 kilo ng mataas na eksplosibo. Mas nag-aalala si Vladimir Payton kaysa sa inaakala ng iba. Agosto 30, 2025 madaling araw sa Federal Security Service Outpost malapit sa Armyansk. Maraming pangyayari. Ang outpost, kontrolado ng Russia mula pa noong pananakop sa Crimea noong 2000 at 14 ay abala sa mga gawain. Nagbibigay ng briefings ang Federal Security Service sa mga commander ng hukbo tungkol sa paparating na pag-atake at planong malawakang paglusob mula Crimea patungong hilagang kanlurang Ukraine. Kasama rin ang drone attacks sa mga bayang malapit sa battle line. Samantala, sa Ukraine, tulad ng Odessa o Mykolaiv, 3 malalaking cruise missile ang lumilipad patawid ng Black Sea. 15 minuto ang lumipas. Nagkagulo sa Armyansk dahil sa malakas na pagsabog at mga drone na sumira sa compound. Sa huli, naiwan ang umuusok na hukay na 13 metro ang lapad at ang nasunog na labi ng dating outpost. Ito ang kwento ng Flamingo FP5, ang napakalaking cruise missile na gawa mismo sa Ukraine na magpapayanig sa larangan ng labanan at magbabago sa takbo ng digmaan magpakailanman. Ano ang nangyari noong Agosto 30? Ang pag-atake sa Armyansk ay sinamantala ang pansamantalang butas sa depensa ng Russia sa hilagang Crimea. Habang naghahanda silang atakihin ang mga posisyon ng Ukranya na inakala nilang nagtatanggol lang, eksaktong ito ang inaasahan ng mga Ukrainyan. Sa loob ng ilang linggo, ang mga puwersa ng Ukranya ay nagsagawa ng pagsisiyasat gamit ang mga drone at maliliit na pag-atake. Unti-unting pinahina ang mga radar at sistemang pangdepensa sa himpapawid na nagbabantay sa mga daanan papunta sa isthmus at sinisira ang mga kagamitan nang mas mabilis kaysa sa kayang palitan ng kalaban. Nang dumating ang tamang pagkakataon, inilunsad ang pag-atake gamit ang 3 Flamingo na misil na sinamahan ng sunod-sunod na mga drone. Kasama sa unang yugto ng operasyon ang UJ, 26 bomber drones na pumasok sa himpapawid ng Crimea mula Kherson. Ang mga drone na nakanaog na ito ay ipinadala mga kalahating oras bago ang unang paglulunsad ng Flamingo sa mababang altitude. Lumilipad sa bilis na 100 at 50 hanggang 100 at 80 kilometro kada oras at tumama sa mga radar at komunikasyon sa paligid ng Armyansk na outpost. Dahil matindi nang napinsala ang Russian radar mula sa mga nakaraang linggo ng labanan, naging matagumpay ang mga pag-atake. Ang unang tinamaan ay ang 76L6 AP Cheeseboard, 3D acquisition radar. Ang umiikot na phased array radar ay ginagamit kasama ng S-300 at S-400 missile systems para sa depensa ng lugar. Sa pagsukat ng distansya, azimuth at elevation, natutukoy nito ang 4 na target: eroplano, helicopter, unmanned aerial vehicle at missile. Mahalaga ito sa depensa ng himpapawid ng Russia sa isthmus papunta sa Crimea. Ang pangalawang malaking tinamaan ay ang MRM, ISAE Coastal Defense Radar. Ang X-band radar na ito ay nakakakita ng mga barko at mababang lipad na eroplano sa ibabaw ng tubig. 2 Pansir S-1 ang nagpaputok gamit ang radar nila at 2 UJ, 26 ang naitabla. Pero matagumpay na ang pag-atake. Pansamantalang nabulag ang radar at naputol ang komunikasyon, kaya hindi nakita ang mga paparating na banta sa Dagat Itim. Iyon ang sandaling dumating ang mga Flamingo. Isa sa mga misil ay pumalyang tumama sa target, marahil dahil sa error sa nabigasyon, depekto, o nabaril pababa. Nawala ito at hindi tinamaan ang outpost ng Armyansk. Lumakas ang pressure sa natitirang pag-atake matapos humina ang unang atake. Isang misil ang naging mapagpasya. Tumama ito 15 metro mula sa command post ng Armyansk checkpoint. Ang eksaktong target nito. Nasira ng pagsabog ang mga antena at gamit sa komunikasyon. Ang agarang epekto ay nabulag ang outpost at naputol ang connection nito sa mas mataas na command. Nabigla ang mga sundalong Ruso sa base nang mawalan sila ng radar, komunikasyon, at koordinasyon mula sa itaas.
Ang ikalawang misil ay tumama malapit sa baybayin sa tabi ng hovercraft na nagdulot ng matinding sira at sunog sa sasakyang dagat. Bagaman hindi ito ang target na tinutukoy, ang pagkawala nito ay lalo pang nagdulot ng abala sa galaw ng mga Ruso sa lugar at nagdagdag pa sa kalituhan sa lupa. Pagkatapos ng mga misil, pumasok ang mga drone ng Ukranya. Ilan ay loitering munition, ang iba may dalang maliliit na pampasabog. Mga target nila: imbakan ng gasolina, nakaparadang sasakyan, at posisyong depensibo. Wala ng radar at sira na rin ang komunikasyon. Unti-unting humina ang depensa ng Rusya sa loob ng halos 30 minuto, kaya ilang kamikaze drone ang tumama sa target. Kaya ang buong pag-atake ay tumagal ng mga kalahating oras. Sa dulo, nasira ang ilang radar, nawasak ang command post, napabagsak ang isang patrol hovercraft, at malaking bahagi ng Armyansk checkpoint nasusunog. Iniwan ang mga sasakyan, nawala ang bala at gasolina, at ang natirang sundalo'y di na makakita o magkoordina. Kinumpirma ng Astra Press, independent media sa Russia, ang pagkamatay ng isang sundalong Ruso sa pag-atake. Hindi naging perpekto ang operasyon. May isang nawalang misil at isa pang tumama sa maling target. Sapat pa rin ang kombinasyon ng tumpak na strike at drone para makamit ang layunin: na-neutralize ang outpost ng Armyansk. Nabulag ang mga Ruso sa hilaga, nabasag ang depensa nila sa isthmus, at naputol ang kakayahan nilang magbantay sa papasok sa Crimea. Anong sandata ang ginamit nila para magawa ito? Ang FP-5 Flamingo ay ang pinakabagong ground-launched cruise missile ng Ukraine na dinevelop ng kumpanyang depensa na Firepoint, na kilala na noon pa dahil sa kanilang FP, isa long-range at FP-2 medium-range na mga drone. Walang depensa o drone na karanasan. Ang mga nagtatag ng kumpanya ay magkakaibigang mula sa konstruksyon, video game design, at arkitektura. Pero nakita nila ang pangangailangan at itinatag nila ang isa sa pinaka-innovative na kumpanyang depensa sa mundo, ang The FP-ISA. Ang orihinal nilang proyekto ay sumasaklaw ng 1,000 at 600 kilometro at responsable sa 60% ng mga pag-atake sa loob ng Russia, tulad ng oil refinery at imbakan ng bala. Mukhang magkakaroon din ng kaparehong epekto sa digmaan ang bagong proyekto nilang FP-5 Flamingo. Inanunsyo ito noong Agosto 17, 2025. Tulad ng FP, isa dinisenyo rin ito para palawakin ang abot ng Ukraine sa loob ng teritoryo ng Russia. Ang Flamingo missile ay may habang 12-14 metro at 6 metrong lapad ng pakpak. May pinakamataas itong take-off weight na 6,000 kilo at 1,150 kilong warhead. Malamang ay ginamit ulit ang American Mark 84 General Purpose Bomb o Bomb Live Unit, 100 na B-bunker buster bomb. Dahil dito, halos doble ang lakas ng pagsabog nito kaysa sa Tomahawk Block 5. Pinapagana ng solid fuel booster ang missile na umaabot sa 850 hanggang 900 kilometro bawat oras ang bilis. Pagkatapos, bumabagsak ang booster at ang Evchenko AI 25 turbofan ang nagtutuloy papunta sa destinasyon sa bilis na 900 at 50 kilometro kada oras. Ang saklaw nito ay umaabot hanggang 3,000 kilometro, halos doble ng saklaw ng Tomahawk, na nagbibigay daan dito na maabot ang malalalim na bahagi ng teritoryo ng Rusya, kung saan ang kanilang infrastruktura ng langis ay hindi napoprotektahan. Hindi tulad ng mga sistemang kanluranin na umaasa sa mahal at komplikadong terrain contour matching para sa paggabay. Gumagamit ang Flamingo ng kombinasyon ng Global Positioning System, Global Navigation Satellite System, at Inertial Navigation Systems or Inertial Navigation Systems na nakakamit ng katumpakan na humigit kumulang 14 na metro. Circular Error Probable, nakilala rin bilang Circular Error Probable. Ibig sabihin, inaasahan ng gumawa na sa 100 Flamingo na misil na ilulunsad sa isang target, 50 ay tatama sa loob ng 14 na metro mula sa target. Inaasahang 73 ang babagsak sa loob ng 28 metro mula sa target, at 7 naman sa labas ng radius na iyon. Mas hindi eksakto ito kaysa Tomahawk Block 5 na may circular error probable na mga 5 metro.
Sa kabila ng posibleng mga pagpapabuti at malakas na warhead, hindi rin pahuhuli ang Flamingo. Ang disenyo ng misil ay may nakapirming tuwid na pakpak, na ang turbofan engine ay nakakabit sa ibabaw ng fuselage. Nang una ko itong makita, napansin ko agad ang hawig nito sa German VE sa flying bomb noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kahawig ito ng mga Ukrainian-built Soviet Tu-141 at Tu-143 reconnaissance drones na natalakay na dati sa channel. Ang fuselage nito ay pangunahing gawa sa radar-transparent na composite materials, habang ang engine na cell ay gawa sa metal upang kayanin ang matataas na temperatura mula sa turbofan. Sinimulan ng Firepoint gawin ang Flamingo missile pagkatapos ng pananakop ng Russia sa Ukraine noong 2022. Mukhang ibinebenta rin ang missile sa Millennium Group FP. 5. Na ipinakita sa International Defense Exhibition and Conference 2000 at 25 International Defense Exhibition and Conference noong Pebrero. Opisyal na ipinakita ang missile sa Ukraine noong Agosto 17, 2025 sa isang test launch sa lihim na pasilidad sa timog ng bansa. Ibinahagi ni Pangulong Zelensky ang pagsisimula ng produksyon ng Syria kamakailan. Ngayon, nakakagawa ang Firepoint ng isang missile kada araw, pero target nilang 210 unit bawat buwan sa Oktubre 2025. Maganda itong pakinggan. Pero ang tanong ko, dahil halos 7 tonelada ang bigat ng missile at kailangan nito ng parehong makina ng jet trainer at fighter, saan kukunin ang 210 makina bawat buwan? Hindi ko naman iniisip na hindi tapat ang manufacturer sa mga numerong iyon. Pero napakalaki talaga ng rocket at kailangan ng malalaking makina. Interesante kung paano nila kukunin ang mga iyon. Ang pagiging malikhain at pagtitipid ng mga Ukrainyano sa digmaan ay naging inspirasyon at nagbukas ng aking isipan. Isa pang punto, mas malakas at malayo ang Flamingo kaysa sa mga katapat nito sa kanluran. At nagagawa ito sa mas mababang halaga. Hindi aabot ng $1 milyong. Ihambing mo iyan sa Tomahawk or Scalp na parehong lagpas 2 milyon bawat isa. Isa pang bentahe ng lokal na produksyon ay hindi naapektuhan ng politika ang supply. Ang desisyon kung saan tatarget ay nasa militar ng Ukraina, hindi sa arbitraryong linya ng banyagang gobyerno. Magsisimula ang subsidiary ng Firepoint ng solid rocket fuel production para sa Flamingo sa Denmark ngayong Disyembre 2025. Ikinagalit ito ng pamahalaang Ruso na tinawag ang pagbubukas ng planta ng fuel na mapanira at nagdadala ng panganib sa paglala ng sitwasyon. Sa pagtanaw sa hinaharap, iniulat na kasalukuyang nagde-develop ang Firepoint ng 2 bagong ballistic missile systems na tinatawag na FP-7 at FP-Siyam. Dinisenyo ang mga sistemang ito na tumaas sa mataas na trajectory bago bumagsak sa target. Kaya't ang bilis nila ay hamon sa karamihan ng air defense system. Ang FP-7 ay medium-range ballistic missile na abot 200 kilometro, habang ang FP-Siyam ay strategic range na kayang tumama sa target hanggang 800 at 55 kilometro. Kasama ng FP, 5 Flamingo, sa pagsira ng Amiens Command Post ang UJ-26. Bobber ay salitang Ukrainian ng Beaver. Isang Ukrainian long-range loitering munition itong ginagamit ng militar ng Ukraine sa mga operasyon lagpas frontline mula 2023. Ayon sa mga pampublikong ulat at mga source na inilabas ng intelligence ng Ukraine, inilalarawan ito bilang isang unmanned aerial vehicle na sadyang ginawa para sa strike, na may disenyo na nakatuon sa layo ng mararating at kakayahan ng payload para sa mga deep strike na misyon. Ang drone ang responsable sa pag-atake sa mahahalagang target ng Russia, kabilang ang Moscow. Ipinapakita ng mga bagong video mula sa pangunahing direktorato ng intelligence ng Ukraine ang pag-atake ng Bobber sa radar at air defense system sa sinakop na Crimea. Nagkakaiba-iba ang espesipikasyon ng Bobber ayon sa mga bukas na mapagkukunan at mga pagbabago nito sa paglipas ng panahon. Pero ang ipinapakita ng mga ulat ay mas malaki at mas mahaba ang abot ng Bobber kumpara sa karaniwang tactical loitering munition. Saklaw, ayon sa mga ulat, tinatayang 600 hanggang 1,000 kilometro ang abot nito. Mas maikli kaysa FP-1, pero kabilang pa rin sa long-range strike drone kaysa attack unmanned aerial vehicle.
Karaniwang binabanggit na payload ay warhead na mababa sa 10 kilo, kadalasan 20-30 kilo. Kadalasang gamit nitong bala ay KZ, anim-shaped charge disenyo, para talunin ang sasakyang may radar at magaan na armor. Kaya nitong lumipad ng 180 kilometro kada oras. Nagbago ang paraan ng pag-deploy at paglulunsad nito habang tumatagal ang digmaan. Noong una, ang mga naunang version ay pinapatakbo mula sa mga improvised na airstrip gamit ang landing gear. Pero ang mga mas bagong ipinakitang upgrade ay kinabibilangan ng catapult o fixed ramp na paraan ng paglulunsad. Inaalis nito ang pangangailangan para sa runway at ginagawa nitong mas flexible ang drone para ma-set up sa field. Simula ng produksyon, nagkaroon ito ng first-person view, style upgrade para sa real-time visual at manual control ng operator sa terminal face. Pati thermal imaging cameras para mapahusay ang target search sa gabi o mahina ang visibility. Ang mga ito ay hakbang para pataasin ang survivability at terminal accuracy ng drone laban sa depensadong target. Ipinapakita ng mga naitalang footage na ginagamit ang mga version ng Weber para sa parehong mga estratehikong atake sa malalim na likod ng linya ng kalaban at mga atake laban sa lohistika ng Rusya, tulad ng nakita natin sa pag-atake sa Armyansk Federal Security Service Station. Kabilang sa mga naitalang paggamit ay ang mga drone ng Weber na iniugnay sa mga pag-atake sa Moscow noong 2023 at sa Kasbutin Yar Missile Test Range. Noong Hulyo 2024, inamin ng Russia ang engkwentro at mga pagtatangkang pabagsakin. Habang inilabas ng media at intelihensya ng Ukraine noong 2025 ang updated na footage ng Bober at inangkin ang matagumpay na pag-atake sa mga sistema sa sinakop na Crimea. Noong 2023, lumipat ang plataporma mula sa limitadong batch papuntang mas malakihang produksyon sa industriya ng Ukraine. Tinatayang dolyar, 110,000 kada drone ang halaga ng sistema na mukhang malaki. Kailangan nating tandaan ang mahal na presyo ng mga sistema ng Rusya. Maaari rin nitong tapatan, pati na rin ang halaga ng iba pang Ukrainian at kanluraning mga long-range na bala. At kahit na epektibo na ito mag-isa, kapag pinagsama ito sa sistema tulad ng Flamingo, sobrang dumadami ang kakayahan nitong magdulot ng pinsala. Sa mga sandatang tulad nito, ang Crimea, na matagal nang itinuturing na protektadong kuta ng Russia, mula pa noong 2014 ay nagiging lehitimong target na ngayon. Nagsisimula nang magbago ang ideyang ito habang patuloy na hinahamon ng Ukraine ang mga sensor, command network at logistics na nagpapatatag sa kontrol ng Russia. Habang nadaragdagan ang long-range attack operations sa arsenal ng Ukraine. Hindi tulad ng Flamingo Strike, ang pagbabago ay resulta ng sunod-sunod na operasyon na nagpapahina sa kakayahan ng Russia at pumipilit sa kanilang ilipat ang depensibong kagamitan. Unang malinaw na patunay ng pagbabagong ito ay noong Setyembre 2023 nang tamaan ng Ukraine ang punong himpilan ng Russian Black Sea Fleet sa Sevastopol gamit ang Storm Shadow at Système de Croisière Autonome Long Portée cruise missiles. Isa sa 5 misil lang ang tumama sa punong himpilan dahil sa depensang panghimpapawid ng Russia. Ngunit nasira ng pag-atake ang Fleet Command Building at pinakitang kahit ang mahigpit na binabantayang Naval Command Center sa Crimea ay kayang tamaan ng eksaktong sandata mula kanluran. Ang pag-ataking iyon ay nagpatunay na kayang abutin ng Ukraine ang Sevastopol at Crimea. Kakababa lang ng nakakagulat na anunsyo ng YouTube. Nagbabayad ito ng 64 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Well, dahil kulang ang YouTube sa mga creator. Kaya naman makikita mo sa homepage mo ang mga video na may mas mababa sa 1,000 views tulad nito. Ngayon, syempre, hindi ibig sabihin nito na lahat ay dapat magsimula ng sariling channel. Kung balak mong magsimula ng YouTube channel or faceless channel gaya nito, ngayon ang tamang panahon. Nagbabayad ang YouTube ng milyon-milyon sa mga creator araw-araw at mas pinupush nito ngayon ang mga bago at maliliit na channel kaysa dati. Sigurado akong marami sa inyo ang nagtatanong kung paano magsimula at magpalago ng channel. Madalas din kaming makatanggap ng mga tanong sa email mula sa inyo. Kaya naman napagdesisyonan naming ilagay lahat ng aming YouTube tips sa isang training bootcamp na libre, walang bayad. Kung interesado kang magsimula ng sariling YouTube channel,
Pwede kang mag-sign up para sa bootcamp na ito sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description or sa screen na Sign Up Now. Dahil sa kasamaang palad, hindi tulad ng mga YouTube video, ang bootcamp ay parang Zoom call, kaya limitado lang ito sa 100 katao. Sige, balik tayo sa video. Mas mahalaga kaysa headline attacks ang sistematikong strike sa radar at command infrastructure mula 2,000 at 23 hanggang 2025. Maraming radar at coastal surveillance sensors ang inatake at minsan ay nawasak. Mahalaga ang ganitong airstrike hindi lang dahil nawalan ng signal ang isang radar, kundi dahil napipilitan ang Russia na punan ito gamit ang mamahaling mobile assets o tanggapin ang pansamantalang bulag na bahagi. Ang madalas na pagkasira ng kagamitan ng Russia ay hindi lang nakakaapekto sa kill chain, kundi pinipilit din silang piliin kung saan mas kapaki-pakinabang gamitin ang mga ito. Kung gusto nilang bantayan ang Crimea, dapat pa nilang bawasan ang saklaw ng radar sa hilagang frontline. Malaking bahagi ng pagpapalawak ng abot ng Ukraine ang mga sistemang inilunsad mula dagat at coastal strike system noong Abril 2022. Ipinakita ng lokal na ginawang Neptune missile ang potensyal ng mga anti-ship system na tamaan ang mahahalagang target ng palubugin nito, ang Moskva, na siyang naging punong barko ng Black Sea Fleet. Simula noon, ginamit ang long-range na Neptune para bantaan at tamaan ang mga target sa dagat at lupa sa Black Sea at Crimea. Pinapahirap ng mga paraan ang basehan at pagsuplay ng mga Ruso. Noong Mayo ng 2025 nagkaroon ng malakihang pag-atake sa daungan ng Novorossiysk sa silangang baybayin ng Black Sea. Nagtala ito ng record sa missile attacks ng Ukraine, kung saan umabot ng 1,000 kilometro ang mga Neptune para tamaan ang target. Nasa Novorossiysk ang mga barko dahil napilitang lumikas ang Black Sea Fleet mula Sevastopol noong 2023 matapos mawala ang 4 na barkong pandigma sa pag-atake ng Ukrainian cruise missile. Binago rin ng mga kanluraning sandata na may mahabang abot ang sitwasyon. Ang Storm Shadow, Scalp at iba pang katulad na sistema ay nagbibigay sa Ukraine ng precision-guided na sandata para tamaan ang mahahalagang target sa Crimean Peninsula. Pinagsama ang loitering munitions, attack drones, at ang humihinang kakayahan ng Russia sa pagtuklas. Pinayagan ng mga sistemang ito ang Kiev na atakihin ang kagamitan at pasilidad ng Russia mula sa malalayong distansya, na pumipilit sa Russia na magkalat o magkaroon ng butas sa depensa. Sa Flamingo attack, sabay ginamit ang long-range drone at loitering munitions para guluhin ang mga lokal na sensor. Sinusundan ito ng precision strike para gamitin ang mga nabuo nilang oportunidad. Paano kung kayang sabay-sabay banta ng long-range missile strike ang depensa, command, logistics, at naval asset ng Russia? Kailangan ng Russia na buuing muli ang fixed network, ilipat ang mobile equipment, o tanggapin ang pagkawala ng tao at kagamitan sa peninsula. Malalim ang naging epekto sa operasyon. Ang sirang radar at observation post ay nagpapababa ng maagang babala, kaya nababawasan ang oras ng pagpapasya at lumiliit ang tsansa laban sa precision strike. Hindi ibig sabihin nito na wala nang natitirang depensa ang Rusya, kundi ganoon lang. Nabawasan ang kapal at pagiging maaasahan ng detection network. Kaya napipilitan ang mga sistema na umasa sa sarili nilang mas maikling radar. Tulad ng nakita natin sa Panzer S-1 na nagawang pabagsakin ang 2 Beaver drone gamit ang sarili nitong onboard radar. Para mapanatili ang coverage sa Crimea ngayon, kailangan ng mas maraming kagamitan, mobility, at mas malaking effort sa logistics kaysa bago ang kampanya ng targeted strike noong 2023. Pinapakita ng mga halimbawa sa timeline ang punto. Noong Setyembre 2023, ipinakita ng pag-atake sa punong tanggapan ng Black Sea Fleet ang estratehikong abot. Ang patuloy na pag-atake sa radar hanggang 2024 ay sumira sa kakayahan nitong tumukoy. Ang pag-atake sa logistics sa baybayin at maliliit na unit ng hukbong dagat matapos lumikas ang Black Sea Fleet noong 2024 at 2025 ay lalong nagpahina sa kakayahan ng Russia. Noong Agosto 2025, ipinakitang kayang gamitin ng Kiev ang sariling long-range missile bilang katuwang ng mga sistemang kanluranin sa mas mababang gastos.
Kapag tiningnan natin ang mga nagdaang taon sa Crimean Peninsula, ipinapakita ng mga pangyayaring ito ang isang tuloy-tuloy at epektibong lohika. Tanggalin ang mga sensor, putulin ang utos at lohistika, tapos salakayin gamit ang eksaktong missile attack. Sa estratehikong pananaw, ang praktikal na resulta ay hindi na maaring ituring ang Crimea bilang isang santuaryo na ligtas sa mga pag-atake ng Ukraine. Dapat tandaan ng mga komandante ng Russia na kaya nang abutin ng Ukraine ang mga observation post, radar site at sentro ng lohistika. Kaya dapat itong ipagtanggol ng maayos. Ang bagong realidad ay patuloy na pumipilit sa yaman ng Russia. Nililimitahan ang pag-atake mula sa peninsula at pinapataas ang kahinaan ng mga unit na dati nagsusupply at naghahanda para sa labanan doon. Dahil sa lawak ng sensor at air defense, duda akong aatake ang Ukraine sa Crimea. Ang estratehiya ng mga Ruso na panatilihing alerto mula sa malayo ay pumipilit sa kanila na depensahan ang malaking lupa at ilihis ang yaman mula sa iba pang lugar. Saan na tayo ngayon? Noong Flamingo attack ng Agosto, 30 sinuri ko lahat ng pangunahing United States news sources. Pero walang balita tungkol dito. Ang Ukraine na gumagawa ng sarili nitong ultra-long range, ultra-destruktibong cruise missile sa kalahati ng presyo ng Tomahawk ay dapat malaking balita. Hindi ito pinansin ng media sa Amerika. Nang simulan ng Russia ang pananakop sa Ukraine noong Pebrero 2022, mataas ang pakikilahok ng publiko sa Amerika. Ayon sa survey, mahigit 4 sa 5 Amerikano ang tutok sa digmaan at karamihan ay suportado ang militar, ekonomiya at makataong tulong. Pagsapit ng 2000 at 24, 2025, nag-iba ang sitwasyon. Ayon sa survey, halos 2/3 na lang ng mga Amerikano ang sumusubaybay sa digmaan at nabawasan ng kalahati ang bilang ng masusing sumusubaybay mula noong simula ng labanan. Ayon sa survey ng Chicago Council on Global Affairs, noong Marso 2025, kalahati na lang ang naniniwalang responsibilidad ng United States na tulungan ang Ukraine ipagtanggol ang sarili at naging malinaw na ang pagkakahati-hati ng mga partido. Ang digmaan ay nagiging isang isyung pampulitika. Sa mga demokratiko, nanatiling matibay ang suporta para sa pagbibigay ng armas at pondo sa Ukraine. Ngunit sa mga Republikano, ang nangingibabaw na pananaw ay sobra na ang ginagawa ng Washington at masyado nang mataas ang gastos. Dumarami ang bahagi ng publiko sa magkabilang panig na nagsisimulang paboran ang mabilisang pagtatapos ng digmaan, kahit na manghahulugan ito na mawawalan ng teritoryo ang Ukraine. Ngunit mas kamakailang mga survey ay mas nagbibigay pag-asa, kung saan 62% ng mga Amerikano ang sumusuporta sa patuloy na pagbibigay ng tulong militar sa Ukraine. Pinakamalaking pagbabago ay sa mga Republikano na tumaas ng 21% ang suporta ayon sa survey ng Hulyo 2025. Sa ngayon, 52% ang naniniwalang dapat tulungan ng Estados Unidos ang Ukraine na mabawi ang teritoryo nila kahit humaba ang digmaan. Bilang editor, masasabi kong ang pagkawala ng teritoryo ng Ukraine o pag-freeze ng kasalukuyang linya ng labanan ay magdudulot ng parehong frozen conflict. Pagkatapos ng pananakop noong 2014, isang tensyonadong pagkakatigil habang muling nag-aarmas at nagsasanay ang Russia para sa panibagong labanan. Ayon sa Ukraine Support Tracker ng Kiel Institute, hindi na nagbigay ng tulong ang Estados Unidos mula noong Enero ng 2025 na lubos na taliwas sa pinaniniwalaan ng publiko na tama at tila binabaliwala ng gobyerno at ng pangunahing media. Malaki ang kaibahan ng pabago-bagong pangako ng Amerika sa pananaw ng Europa. Ipinapakita ng mga survey sa buong European Union ang tuloy-tuloy na karamihan ng suporta para sa pagbibigay ng armas, pagpapatuloy ng pinansyal na tulong, at pagtanggap sa mga gastusing dulot ng mga parusa. Sa mga bansang tulad ng Polonia, Lithuania, at Nordiko, mas matindi ang pagkakaisa. Dapat mapigilan ang Rusya sa Ukranya dahil ang alternatibo ay ang paglusob ng mga tropang Ruso hanggang sa kanilang sariling mga hangganan. At mismong hangganan ng European Union at ng mga bansang miyembro talaga ng NATO. Kamakailan, sinubok ng mga Ruso ang depensa ng NATO sa pagpapalipad ng 20 drone sa Poland noong Setyembre 9 at muli noong ika-13 ang araw na isinulat ang script. Mula Hunyo hanggang Agosto 2025 iniulat ng Alemanya ang 500 at 36 na paglipad ng surveillance drone na posibleng mula Rusya.
Noong Setyembre 10 iniulat ng Euronews na ang Russian Shadow Fleet sa Baltic ay nagpapalipad ng surveillance drone sa mga barko ng NATO, instalasyong militar at infrastruktura sa Alemanya at Europa. Para sa publiko, ang labanan ay hindi na malayo kundi direktang banta sa kanilang seguridad. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi lang panrehiyong alitan ang digmaan. Ito ang pinakamahalagang kilos ng agresyon sa pagitan ng mga estado sa Europa mula noong 1945. Kung payagan ng Estados Unidos na mapagod ng Russia ang Ukraine at pagtibayin ang kontrol, magpapakita itong pwedeng baguhin ang mga hangganan sa dahas, mahina ang alyansa, at walang bisa ang pananakot. Kung pababayaan ang Ukraine, maaaring agad sumunod ang susunod na pagsubok. Pwedeng makarating ito sa Poland, Baltic States, o hanggang Georgia na sinakop na ng Russia mula 2008. Ang pag-aakalang hindi mahalaga ang Crimea o Donbas ay hindi isinasaalang-alang na ang silangang hangganan ng Europa ay pintuan ng NATO. Ang tagumpay ng Russia sa Ukraine ay magpapahirap sa alyansa at maghihikayat sa Moscow na sumubok pa sa ibang lugar. Maaaring magbigay ito ng aral sa ibang autoritarian na estado tungkol sa kahinaan ng determinasyon ng kanluran. Iyan ang dahilan kung bakit mapanganib ang paghina ng atensyon at suporta ng Amerika. Pinatutunayan ng mga Ukranyano na kayang itaboy ang militar ng Rusya sa tamang kagamitan. Alam pa rin ng mga kaalyadong Europeo ang nakataya. Ang hamon ngayon ay tiyakin na hindi hahayaang kunin ng Estados Unidos ang pagkatalo mula sa bingit ng tagumpay. Tumingin sa ibang direksyon habang pinagpapasyahan ang kinabukasan ng mundo.